itinanong yung tungkol sa satellite office. Kung diretso pa to, kasi di ba, tinapyasan yung budget niya, 700 million na lang. Hanggang December pa daw, yung kanyang satellite office. Yun yung naintindihan natin kasi ayaw hawakan yung microphone. Hindi tuloy maintindihan kung ano yung pinagsasabi niya. Ang tingin ko, para ma-distract yung mga mamamahayag na imbis tumutok sa congressional investigation sa kanya. Ano niya yan, Mr. Marabiles? Parang mamumugot na naman. Ganon yung aksyon ni Inday nang sabihin niyang gusto niyang tanggalan ng ulo yung ating Pangulo. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Bigla mga kababayan nagpa-presscon ngayon. As usual, nagpa-presscon mga kababayan si Vice President Inday Sara. Ito'y matapos yung kanyang mga magkaapat na officials mga kababayan na pinagbabawalan niyang mag-attend sa congressional hearing, makontempt. Pakinggan natin kung ano yung sinasabi ni Inday. Nasa Bacolod City siya. Ayan po as published ng kanyang Office of the Vice President. Pero masama yung kwampo. Hindi maganda yung audio. Pagtsagaan na lang po ninyo mga kababayan. Ayan po, sabi dyan. Press briefing of Vice President Sara Duterte, Bacolod City. Ayan po. Opening statement, but thank you about my visit here. Mula na siya dahil yung medical mission ng mga ibang doctors dahil sa Davao City, sila medical mission para sa mga care at mga so, pinuntahan na siya kung ng umaga sila doon sa dentist medical hospital. Yung isa kasi doon, isa sa mga patient, I have a personal relationship with him. Dati siyang nakita. So, campaign ng 2022. Nag-watergate kami, and talaga siya ng nanay niya sa gilid, by the roadside, sa gilid ng daan. And kita ko na meron siyang hairlip. So, kinuha namin yung detalye niya. Sabi namin na natutulungan namin siya. Kasi ginagawa namin yun sa Davao City. Sa Davao City, mahirap na makahanap lang na meron hairlip dahil madami. Maganda na yung access nila sa prenatal at madami ng mga na-opera. So, kung tinanong ko yung doctor ng Davao City, kung si Ezekiel, nirefer niya sa isang plastic surgeon. Iba man yung kwento nito. Pero kailangan niya ng follow-up na nawala yung audio. Nawala na. Nawala yung audio po. Sunod namin na activity is yung distribution ng mga negosyo na tayo ng mga assistance. So, meron tayong mga individual entrepreneurs, nakatanggap sila ng kanilang dagdag kapital. And then, yung isang grupo ng mga mushroom growers na isang Bacolod City, nakatanggap din sila ng around 100,000 additional capital ng association. And then, nag-meeting din kami ng ating satellite office team dahil meron na namang possible na eruption
ang mga nagdaan. So, tinanong ko sila kung ano yung preparations nila sa pinaman ng ating Panaginobos Island Satellite Office na once na merong evacuation at lagay sila ng station, naka-access sila. Iba man ang topic niya. In terms of food and non-food to eat and medical assistance, doctors. So yun yung ginawa namin. So, first question is answering the Colorado. In connection po sa tulong natin sa mga affected na eruption, can you elaborate po itong number na tulong natin, ang tulong na ginawa nito po? I didn't have the previous month or yung hinahanda ngayon kasama nito. Yes, I do not have the numbers right now, but as we speak, I have Mr. Roman prepare the numbers so that we can ask potential siya. Okay. So, yung pag-up po, yung ating satellite office, patuloy ito na pagka-launch sa ngayon, yes, pag-ulo siya natin ng function dahil meron mga kami shift. So, hanggang December 31, meron kami budget for that time for So, malabo yung yung audio, pero ang naintindihan ko po mga kababayan, sinasabi ni Inday nandun sa Bacolod City ay para tumulong para doon sa mga affected nitong pag-alburuto ng Canlaon Volcano. At sinasabi niya, mga kababayan, itinanong yung tungkol sa satellite office kung diretso pa to kasi 'di ba tinapyasan yung budget niya 700 million na lang hanggang December pa daw yung kanyang satellite office. Yun yung naintindihan natin kasi ayaw hawakan yung microphone. Hindi tuloy maintindihan kung ano yung pinagsasabi niya. Ang tingin ko para ma-distract yung mga mamamahayag na imbis tumutok sa congressional investigation sa kanya. Ano niya yan, Mr. Marabiles? Parang mamumugot na naman. Ganon yung ganon yung aksyon ni Inday nang sabihin niyang gusto niyang tanggalan ng ulo yung ating Pangulo. Ayaw hawakan po yung microphone. Anyway, ituloy natin kung ano yung sinasabi niya. Hindi ka lang na assistance sa account. So, this end of separation. So, like after December, sa satellite mo. December 31, so ngayon, hindi namin masagot kung mag-operate pa sa satellite office version 1.1 kasi hindi namin nakikita kung ano yung final budget ng Office of the Vice President and iba na pa naman general administrations act. So, once lumabas yung budget for next year, malalaman namin kung ano yung budget ng Office of the Vice President and then we will adjust accordingly. Okay, next question is Cheesy. Okay, Cheesy, Fancy. Daily Star. Wala eh. Okay, for the entire year of January 1 to 8 yung number na actually sa medical assistance is 45,200. For good assistance is 3,840. Hindi maintindihan po. Pati tanong. Isabela City. Kawayan City, Isabela. Isabela. One in Bacolod, one in Bacolod for Palayan and Susana. One in Cebu for Cebu, Timor. One in Tacloban
Data Saman, one in Bar Bar, one in the policy in Northern Mindanao, one in City for Southern Mindanao and Northern Mindanao, and one in one as well in Legazpi City for Bicol. Yung sinasabi niya, yung mga satellite offices, yung location. Yung libre sakay natin, we have one bus in one bus in and 4 buses in the national capital. Likely, ma'am, there will be budget cuts the operations of the libre sakay will likely be affected, but we can adjust. Sanay naman ako sa adjustments ng when I was mayor of Davao City. Hindi naman betado talaga yung budget. So, sanay naman kami spread out ng resources to ensure that meron kami projects na ito. Thank you. Any more questions regarding the project of OBP 3 and 6? Okay, so we move on. Mr. Ambo? Yeah. I did. Mr. Adrian Pero, MA. Yes, we wanted to get your reaction regarding yung self-conducting the vice president's PTR in the House. Side for one second for the So, meron kami staff na nandoon ngayon sa hearing. O yung hearing na po sa Congress. Calvin Querido, si Evelyn si Calvin Querido, yung isa, si Julieta sila hearing. Ano naman namin sa Office of the Vice President, kung ano yung gusto ng tao gawin, na-support ako naman. So, kung sinabi ng tao na bigyan na sila ng support kung ano ba yung hindi na tao. Nire-require nila na assistance. And then, doon sa mga hindi naka-attend na meron kang doon hindi naka-attend sa activities ng OVP anniversary. Ang anniversary ng OVP is on November 15, 89 years. Tama ba? The place. 89 years ang OVP this year. November 15 ang anniversary namin. So marami sa mga working resident sa central office nagpunta sa mga satellite offices dahil lahat ng satellite offices meron sila Thanksgiving, iba't ibang activities na Thanksgiving na Pwede ba? yes, sir. Oh. Kailan tayo makita? Wala pa kayong tanong. Yung apat na universities for them, how would I describe that? Is that really motivated or they justified in deciding for exam? Lahat sa simula pa lang ma'am nagsabi na talaga ako na the hearings in the House of Representatives are politically motivated. Unang-una, nagsimula yan last year, di ba? Kung maalala ninyo, nagsimula talaga yan last year sa confidential funds. May meeting na nangyari with the Makabayan Bloc, and hindi naman tinago yun. Pinost naman sa social media, Makabayan Bloc and Speaker Martin Romualdez. Then they started attacking the budget of the Office of the Vice President. When in fact, pag-submit ng budget na yan, pag-submit ng depart ng office ng budget, nasa NEP na yan siya. Ibig sabihin, pag nasa NEP siya, in-approve na siya ng President because that NEP is the submission of the President to Congress of his proposed budget. So, pagkatapos ng meeting nila, nag-hearing na sila noong budget,
And lumabas, nang nag-hearing sila ng budget ng Commission on Audit, lumabas ang AOM, Audit Observation Memorandum ng COA. In a span of 4 days, lumabas yung kasunod na AOM. So para bang para bang meron silang collusion noon na dito natin aatakihin, ito yung gagawin natin. So lumabas nga yung AOM, sinagot naman namin yung mga AOM because we fully respect the mandate of COA to audit funds, no? So sinagot namin, tapos ang sumunod nun ay nasagot namin. Nagkaroon kami ng notice of suspension. Doon sa notice of suspension, sinagot din namin sa COA. And then nagkaroon kami ng portion ng notice of disallowance. Now ngayon, pagdating sa notice of disallowance, meron kami 6 months to appeal. So ibig sabihin doon, hindi pa tapos yung audit. Tapos, noong budget hearing na for calendar year 2025, nakita ninyo, ako na lang yung mag-isa na pumunta doon. Kasi sinabihan na ako ng mga kaibigan ko sa loob ng House of Representatives na walang budget hearing na mangyayari. Gagawin lang nila, atakihin kanila sa confidential funds. So, ang ginawa namin, binitawan namin yung budget namin. Sinabi namin sa Congress, since you have the power of the purse, then you can do whatever you want with the budget. Kung gusto nyo bawasan, go ahead. Kung gusto nyo dagdagan, go ahead. Bahala kayo. Anyway, mga katrabaho pa naman kami. Kung ano yung maiwan, yun yung gagamitin namin para magtrabaho. So, yun. So, they started attacking me in the budget hearing. Hindi nila magawa. Kasi nga, binitawan na namin yung budget namin sa engineer. Ang ginawa nila, what they cannot do in the budget hearing, they created a privileged speech ko noon, questioning yung mga ginagawa na projects ng Office of the Vice President, and then they referred it to the committee. And then the committee did the hearings doon sa privileged speech ni Congressman Valeriano, was it? So, ngayon, pagdating naman doon, kung makikita mo, wala namang nakamention ng confidential funds sa privileged speech ni Valeriano, pero lahat ng tanong nila doon sa hearing nila ay patungkol sa confidential funds. So, noong una, pumunta ako doon, sinabi ko sa kanila na ang ginagawa ninyo ay fault finding. Naghahanap kayo ng mali kasi wala kayong makita, naghahanap kayo ng mali para makapaggawa kayo ng impeachment. Sinasabi nila, siya lang naman nagsasabi ng impeachment, hindi mo kami nagsasabi. Hindi. As early as November last year, nag-announce na si Franz Castro, nagsabi na siya na we are talking about impeachment. Ang problema sa kanila kasi wala talaga silang evidence of wrongdoing. That is why pinipilit talaga nila na maghanap ng katiwalian, kumbaga, dyan sa mga hearings nila na hanggang ngayon, hindi pa rin nila nakukuha. Sinisira lang nila ng sinisira yung institution, yung integrity ng dignity ng institution ng Office of the Vice President, and of course, yung mga pangalan ng mga ordinary employees. Doon masakit ang loob ko kasi mga ordinary employees lang ito sila. I mean, sa akin, wala namang problema na sirain niyo ang pangalan ko. Kasi nung pumasok ako sa politika, expected naman na talaga yun na, diba? Sa politika, siraan talaga yun. Sisirain mo ang kalaban mo para magmukha kang malinis, magmukha kang mabait. Ganun ang usual na strategy ng mga politicians. So, walang problema sa akin. Ang problema ko, at yun yung pinakasama talaga ng loob ko,
ay nadadama yung mga tao na wala namang ginawa, kundi nagtrabaho lang doon sa Office of the Vice President. So, yes, it's a politically motivated mob kasi dahil hindi ko alam kung anong kinagalit ni Lisa Marcos sa akin. O sabi niya, yung tumawa daw ako sa pagsabi ni PRD na yung president. Yun naman yung sinabi niya na kinagalit niya sa akin. So, wala na tayong magawa niyan. That's her personal take and personal feelings. And then si Martin, alam ko si Martin, he really wants to run for president. And if we cannot make it to a popular vote, we'll just do the charter change and run as prime minister. Thanks. Expression ang hinayang ang office ni po dito at yung programa namin sa SFM, sa Dito Katropa ay may establish ng partnership na talaga. May referrals kami ng mga pasyente, tinatawag ng Dr. Fix, tapos na-respondihan. Sayang naman yung umpisahan namin partnership na maka-close yung office dito. Yes, kahit man ako, nasisayangan din ako sa effort ni Doc Chris at lahat ng mga satellite offices sa iba't ibang lugar. Dahil hindi naman ito sila kasi mga politiko karamihan sa kanila, mga lang talaga, mga Pilipino na gusto lang talaga tumulong at magtrabaho at magserbisyo sa taong bayan. Nasisayangan din ako at saka nakita ko kasi sa Davao City nung mayor ako na kailangan talaga ng iba't ibang satellite offices. Actually, ang tawag namin sa Davao City, district offices. Divided into 11 districts ang Davao City. One district office per district. Political district, we call it. Nakikita ko kasi madami talagang mga tao na pag hindi malapit yung access nila sa government services, wala na rin sila talagang initiative na pumunta kung nasaan yung sentro. So, yes, nasisayangan din kami. Pero tingnan natin, sir, kung ano yung kalabasan na budget ng Office of the Vice President, and then we'll work around it and see what projects we still can do by January 2021. Next, from the TV Garden. From the way things are, it's quite obvious that you are and it is president from the 2020 election. My question is, are you eyeing the presidency in 2020? Wala pa yan sa mga plano ko, ma'am. I was asked kung tatakbo ba ako sa 2028 and then I answered doon sa mga kasamahan natin sa media sa National Capital Region. December 2026 will be the best time to decide kung tatakbo sa 2028. There's a follow-up from the OVP media. Ang sabi po ni Deputy Speaker Suarez, bakit daw pare-parehas yung mga travel order na bakit pare-pareho na may travel order lahat ng mga officials ng OVP yung sinusulti na on the day of the hearing? Ang accusation niya daw, mayroong malicious intent by provision of travel order. That is not true. In-explain ko na kanina, walang mali siya yan. Meron kaming OVP anniversary sa November 89th anniversary sa November 15. Lahat kami, tulad kami ni JC, nandito kami ngayon to discuss OVP anniversary for Panay and Negros Island. So, merong isa pumunta ng Cebu at merong isa his trip was not for a anniversary. Ang trip niya is to Caraga, preparing for possible typhoon sa December. Kasi usually Mindanao, December yung bagyo sa Mindanao. Experience namin doon. Even nung mayor ako, nakadalawang bagyo ako. December lagi ang Mindanao na bagyo. And then the other two, yes, Thanksgiving ang kanila. Yung isa Bukidnon ng area. So, kahit ako man,
wala din ako sa central office for after November 16 kasi tuloy-tuloy na yung mga Thanksgiving activities ng iba't ibang satellite offices. Busy ang Office of the Vice President ngayon kasi from our 89th anniversary, November 15, meron na kaming year-end celebration on November 29. So, pinasok namin lahat ng schedule between November 15 and November 29. And then, ang maiwan na lang for December are the Christmas gift giving doon sa Luzon sa NCR. Yeah. The Vice President, Yes, your ma'am. father was said na he's asking you to get out politics. So it's your Yes, ma'am. Oo. Pagkatapos niya ako sinabi na tumakbo ako akong mayor, tumakbo akong vice mayor, sabihan niya ako na, but darating din tayo doon na hindi na ako sasali sa politics. Ako man, gusto ko din. Ang problema ko is that I need to answer to 32.2 million Filipinos na who gave their trust and confidence for me to become the Vice President of everyone, hindi lang 32.2 million. Darating din tayo doon na hindi na ako sasali sa politika. But buhay kasi natin, hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. We can only plan. But it's always God's purpose that shall prevail. So, plano lang tayo ng plano, ma'am. Pero magtiwala din tayo sa Diyos. Follow-up game, sir. Congratulations. Ma'am, yung speaking of former president, yung reaction po ninyo or yung, yes, your take po ninyo na nag-review sa pag-attend na hearing na tinatawag sa kanya. Sa quad ko, ano? Well, that is his prerogative. Hindi ko alam kung bakit hindi siya umattend sa invitation ng hearing ng Quadcom. But kung ano yung desisyon niya, tulad ng sinabi ko kanina, kung ano yung desisyon ng mga OPP personnel, doon lang din ako susuporta. Mahirap kasi sabihan ng tao, umattend ka or huwag ka umattend. Kasi siya yung uupo doon siya yung sasagot doon. Hindi naman ako, hindi naman ibang tao. So, kung ano yung desisyon nila, supportahan ko lang. Pero last na lang po lang sa question din na wala pa kayong invitation come November 15. So, ma'am, given na may invitation na Sa Quadcom, hindi na siguro. Hindi, ito ba yung Save the Queen? Baan po kayo, ma'am? Kung yung Save the Queen lang komentan ko na lang yan siya, ma'am. Kasi ma'am, walang gumagawa ng operation na sasabihin niya kung ano yung objective ng operation niya. Let's say, for example, ang operation ko ay Save the Queen. Napaka-obvious naman siguro nun na parang tipo, ang aming operation ay to make sure that she becomes president, and ang pangalan ng operation natin ay Save the Queen. Parang walang tanga na operator na ipapangalan mo sa operation mo ay kung ano yung objective mo. So, pag-iisipan ko, ma'am, pag gusto kong makipag-away, siguro atanong ba. Pero sa ngayon kasi sabi ko kay JC, parang sa January na lang makipag-away kasi nga sobrang busy talaga yung Thanksgiving ng 89th anniversary. And ito din yung introduction namin sa 90 years ng OPP next year. Thank you po. Any more questions? Last question. Follow-up on, when you replacement na ba yung RJ Attorney Bono after his resignation as your official spokesperson? Wala pa, sir. Sa ngayon, wala pa kaming replacement for the Office of the Vice President spokesperson. And if you have recommendations or a short list, we welcome your recommendations. Last question. May tanong? Ikaw kanina? But no, napakahalaga ng Panay and Negros Island Satellite Office namin.
Last question? What can you say about the party list, the other party list during from with people like Springs still running vote? Sorry. What can you say about the party list? ACT? Party list as administration that are still running. Makabayan lang. And ACT teachers na. Yes. Well, sa mga botante, pag-isipan ninyo kung susuportahan niyo yung ACT party list kasi kahit na convicted na sa child abuse, yung kanilang nominee ay hindi pa rin nila pinapalitan. So, hindi ko lang alam Hindi tama na isang grupo ng isang party list ng mga teachers ang kanilang nominee ay isang tao na convicted with the crime of child abuse. So, pag-isipan ninyong mabuti yan bago kayo bumoto ng party list. And sa iba namang mga makabayan block na party list, ilang beses na inulit-ulit ng NTF-ELCAC kung ano yung connection nila sa CPP, NPA, NDF. Yes, sir. Sorry, sir. We know that you are close to Pastor. What can you say about this case? It's a good thing na he decided to surrender so that mas mapadali yung pag-hearing ng cases niya. And I understand he's fully cooperating with the courts. And sana ay matapos na i-resolve na yung kanyang mga kaso. Kung meron man siyang kailangan panagutan, then panagutan niya. Kung inosente man siya, then mapalaya na siya. One last word. Madam President, Ponce Espino Sumuradyo Bacolod. Vice President pala. Sorry, parang nabamadali ako, excited din. Paano mo ba ihambing yung trabaho na nag-iisa ka na, compare mo na mayroong unity pa kayo ng administration ni President BBM? So, saan yung mas ganda na magtrabaho yung mag-isa o mayroong kasama? I don't like crowds, so okay lang ako mag-isa. With the administration? Compare mo na ngayon na... Pareho lang naman eh. Nandun ako, ina-atake nila ako. Nung umalis ako, ina-atake din nila ako. So kung may preference man ako, base ko sa personality ko, ayaw ko ng maraming tao, I don't like crowds, so I can work alone. Thank you po. Salamat. Mas okay daw mga kababayan na solo siya kasi ayaw niya sa mga clowns. Tinawag na clowns yung administrasyon po. Sabi ni Atty. Barry Gutierrez, dating spokesperson ni Leni Robredo, nakakalungkot na ganito nangyari sa OBP ngayon. Masiba kasi. Yan po ang nangyari.